So magandang araw sa inyo mga kapatid. Dito na naman po tayo sa panibagong tutorial na ating gagawin. Ito po ay may kinalaman sa piston stroke at saka sa kanyang RPM. So kung mahilig kayo sa maglagay ng mga stroker, stroke up, mga ganon. So ito po ay isang guide or pwede nyong pag-aralan kung ano magiging epekto nito sa ating makina. So magsimula po tayo. So dito po mayroon pa tayong illustration ng piston saka crank. So alam natin yung piston ay tumataas baba siya sa kanyang top dead center TDC saka bottom dead center BDC. So yung distansya na yun na tinatakbuhan ng piston sa pag-akyat baba niya, yun ang tinatawag na stroke. So, ginagawa ng karamihan dyan, hinahaba ng stroke para lumakas yung kanyang torque. So, yung RPM naman po, ito yung kanyang ikot dito na nangyayari sa kanyang crankshaft. Ito po yung RPM. Revolution per minute. So, may kinalaman po sa oras. Minute. Mas mataas yung kanyang RPM, mas mabilis yung ikot ng makina. So, ito po, dahil po yung piston ay akyat baba, so mayroon pong constant yan. Ito po ay napag-aralan ng mga ibang mga scientist. So ito pong piston ay napatunayan nila na tumatakbo lang siya sa maximum speed ng 25 meter per seconds po. Sa isang segundo po, pinakamabilis niya maitatakbo ay around 25 lang po. 25 meter. So medyo malayo na yon sa segundo. So yun po yung kanyang nagiging maximum speed sa kanyang pag-akyat baba. So yan po. At ano naman po yung ating pag-uusapan ngayon? Ito po yung ating aalamin kung yun ba pag ating dinagdagan yung kanyang stroke, ano magiging epekto sa RPM. Ganon din po yung sa RPM. Kung ano po yung pinaka maximum na RPM pagka may ganitong stroke lang yung makina. So, meron tayong konting mathematics. So, ito po, nangyayari po sa kanila, sa RPM po na yan, nagaganap po yan sa isang sequence. So, yung kanyang bilis, so, ilagay natin maximum. So, sinasabi nga maximum speed na 25 meter per second. So, bigyan natin ng maximum speed yung kanyang piston. So, kanyang akyat baba. So, pag pinahaba mo siya, mas magiging malayo yung kanyang tatakbuhan. Pag pinaiksi mo, mas mabilis siya makabalik-balik. So, ito po yung ating constant. So, maggagawa po tayo ng konting formula. So, alamin po natin yung RPM at makukuha po natin yung, magbibigay po tayo ng iba-ibang RPM at i-compute po natin kung ano yung kanyang magiging stroke. So, ito po. Ito po, konting mathematics lang. Stroke. Gagawin po natin yung stroke niya sa unit ng millimeter, mm. So equals, gagawin natin equation ito dahil po yung kanyang ganyang velocity at saka RPM po ay nangyayari lang po sa isang magkasama po sila nagaganap, kaya pwede po natin siya lang i-equate or gawa ng equation. So ito po, stroke. So meron tayong 25 meter per second. Ang kanyang velocity, angular velocity or yung kanyang speed nasa RPM po. Maglalagay po tayo ng iba-ibang RPM. Meron pong 6,000, 8,000, 10,000, 12, saka 14,000 RPM. So, i-compute po natin kung
ano yung kanyang magiging stroke. So dito po mayroon tayong 25 meter per second. Dahil po ito ay naka-minute, kailangan po i-cancel natin lahat ng mga units po ng mga number na nandito para makapagpalabas po tayo ng millimeter. So ito po meter, ang 1 meter is equivalent to 1,000 millimeter over 1 meter. So makakancel na po yung 1 meter. Ang isang segundo, ang isang minuto ay 1 minute. Is equivalent to 60 seconds. 60 seconds equivalent to 1 minute. So mga cross out din po yung seconds, may iwan po yung millimeter per minute. Saka yung stroke po, yung stroke po isang direksyon lang po, papunta at saka pababa. So isang ikot lang po ng crankshaft, yung nakadalawang stroke na siya. So ang stroke ay 1 revolution is equivalent to 2 stroke. So over yung RPM po natin, revolution per minute. So maglalagay po tayo ng iba-ibang value. So yung revolution po pwede natin cross out, ang minute maka-cross out natin. Ano na lang naiwan sa unit. So mayroon pong naiwang unit na millimeter per stroke. So mayroong millimeter per mm per stroke. So ito po 25 times 1,000 times 60 over 2 divide to ay around 750,000. I-divide po natin siya ng kanyang RPM. Ito po RPM. So 6,000 po divide 6,000 at 6,000 RPM So mayroon po tayong, may kinumpute na po ako dito. So ito po, sa 6,000 RPM po, mayroon po tayong 125 millimeter per stroke. Sa ating 8,000 RPM equal to 750,000 divide 8,000 is equivalent to 93.75 millimeter sa bawat stroke. Sa ating 10,000 mayroon po tayong 75 millimeter. Hindi na po natin inisa-isa para mapabilis po tayo per stroke. Sa 12,000 RPM $62.5. Sa 14,000 RPM mayroon tayong 53.67 millimeter per stroke. So ano po yung napansin nyo sa ating comparison? So kung mapapansin nyo po, pagka long stroke, mababa po yung kanyang RPM dahil po sa kanyang constant. So ibig sabihin, humaba ang kanyang tinatakbuhan, ang oras hindi nagbabago, yung pag-ikot niya yung nakukompromiso. So ito po ang nangyari ay
naging 6,000 RPM lang po siya. So ito po yung mga typical na 4 cylinder sa mga sasakyan. Ito po, mga 4 cylinder, mga kotse, yan po. Dahil po malalaki yung piston, mahaba yung stroke, nasa around 125, nagiging maximum RPM lang po nila yung 6,000 RPM. So 93.75 na stroke, 8,000 RPM. 75 mm na stroke, 10,000 RPM. 12,000 RPM naman po yung 62.5 mm na stroke. So 53.67 nasa 14,000 RPM. So dito po pumapasok yung ating mga small gasoline engine. Sa 10,000, 12,000, 14,000. So mataas. Dahil po dun sa kanyang stroke at dahil din po sa constant na 25 meter per second na maximum velocity ng piston. Ito po. Ano po yung advantage ng pagiging mahaba yung stroke? So pag mahaba po yung stroke niya, meaning mas mahaba po yung distance ng crank pin galing sa center ng crankshaft. So ito po yung distance, yung kanyang crank. So mas mahaba yan, mas mahaba yung kanyang stroke. So ano po yung ano pong advantage niyan? So ang advantage po nito dahil humaba po yung kanyang tinatawag na fulcrum sa ating mga basic science ng elementary. So ganyan twisting force po, dahil po yung piston alam natin tumutulak sa pababa pagka nagkaroon ng power stroke. So mas mahaba po yung distansya galing sa gitna. So tumataas po yung kanyang twisting power. Twisting power niya or yung tinatawag na torque. Yan po. So medyo may hatak siya pagka sa starting at saka sa mga low speed. So yun po, mayroon pong tamang paggamit ng stroker at sa mga long stroke tsaka sa short stroke. So sa susunod po, yan po yung ating susubukan ipaliwanag. So I hope po mayroon kayong naintindihan at may kunting naidagdag sa inyong kaalaman. Nagpapasalamat po ako sa inyong patuloy na panonood at sana po ay sa ganitong paraan po ay may naitulong po ako sa inyo. So maraming salamat po ulit at paki-subscribe na rin po yung channel na to at be safe po lagi at God bless po sa ating lahat. Salamat.